Oh my God! Did you? Oh my God! Did you? At yan nga, may dumayo sa atin dito sa Morong Bataan. Ito lang yung light trail namin dito sa Morong Bataan. Shout out kay Kuya Mac, Sir Mac Cornelas, ang MCF pipe maker. Yan, sikat na sikat yan si Kuya Mac sa paggawa ng pipe. Kasama niya pala si Kuya Julius Wagayen, si Six Gears. Yung mga nang iwan pala dyan na umatras, pinabayaan nyo na tong dalawang ito. Di na kayo naawa sa senior citizen na yan. Napapalaban na sila sa unang entrada sa may ilog. Ito, gradual lang naman yung mga trail site namin dito. Madulas yung batuhan pagdating sa may ilog. Ito lang naman yung part na madulas. Medyo nahihirapan nga dyan si Kuya Mac. Kasama ko pala dito na nag-guide. Ipinasyal sila si Wincy Monsalud. Hindi kami na ibang nasamahan ng iba namin kasama dito mag-trail sa Morong Bataan kasi busy yung iba. At saka talagang konti lang yung mga trail rider dito. Yan, nag-umpisa na nga si Kuya Mac na gumulong-gulong. Hindi ko lang nakunan yung iba kasi medyo naglolo ko rin yung aking camera. Sobrang tagal na ng aming 360 camera. Nakakapag-record siya minsan hindi siya nakakapag-record. Tapos sabog pa yung sounds niya. Halos di niya makuha yung sounds ngayon. Ito, maganda yung trail site dito, promise. Dumayo kayo minsan dito yung mga hardcore just. Hindi kayo magsisisi dito guys. Magsasabi kayo na enjoy kayo at solve na solve kayo. Pero ang nasabi ni Kuya Mac sa akin nung pag-uwi, sinusumpa na raw niya ako. Nakakailan na raw ako sa kanyang budol. Iyan na nga, pang ilang semplang na yan ni Kuya Mac. Nag-grabbing 360 niya, dinaganan siya ng motor dyan. Hindi ko lang na-on yung camera ko dito sa part na to. Pero ito, gradual lang talaga siya. Hindi mo mararamdaman yung paakyat ng bundok. Medyo katamtaman lang. Nagpapahirap lang yung dyan, yung bato na madulas. Napapailing na pala si Kuya Mac sa part na ito. Pang tatlo na niya ata itong semplang. Nakakahinog nga naman kasi pag sumisemplang. Okay lang sana kung sobrang gaan ng motor. Normal lang naman sumemplang sa lahat ng rider. Lahat naman sumisemplang. Pero yung pagtatayo ng motor, ito yung nakakahinog. Pero ito yung nakaka-enjoy mag-trail at saka nakakatanggal ng stress pag nagtitrail ka sa gubat. Kung hindi tawanan, kwentuhan. Ito na pala yung part na naputulan ng kadena si Kuya Mac. Dito na kami nagtagal kasi wala siyang spare na lock. Naghintay pa kami nung may magdadala. Ito pala yung yung mahirap-hirap na part dito. Dito na nga kami halos sumesemplang. Ito na rin yung part na kung saan medyo nararamdaman mo na yung uphill na paakyat ng bundok, pero ito na yung senyalis na malapit na kami sa taas. Malapit na namin marating yung pinakantuktok. Malapit na namin marating yung kalahatian ng bundok. Ito na yung masaya dito kasi Kuya Mac puro pa-rescue na siya. Ngayon kami na yung napapagod. Hindi ko lang masabi kay Kuya Mac na gamitin niya yung pagod namin at kakaparescue sa pauwi kasi ito halos light lang talaga siya. Medyo naninimago lang siguro siya kasi baka puyat or pagod, kaya medyo nahihirapan siya. Pero dapat ito na yung yung energy na
i-conserve mo yung energy mo dito kasi madali lang talaga siya, promise. Pag sinubukan nyo, masasabi nyo madali lang yung paakyat. Hindi nyo mararamdaman yung paakyat. Makaka-figure out nyo pag andun na kayo sa taas, makikita nyo yun pala yung bundok na inakyat namin, napakataas pala, pero hindi siya nararamdaman pag papunta pa lang. Napakasarap namang i-drive nitong motor ni Kuya Julius na ito, itong gas-gas. Para lang siyang gumagapang, hindi mo kailangan magpa-wild ng motor. Ang ibang motor kailangan mong ipa-wild para umakyat, sumampa, malalakas pero nagwa-wild. Ito malakas pero gumagapang. Simpleng-simple lang yung mga tirada niya. Halos di siya nahihirapan, napakagaan na motor pa. Full tank na full tank pa yung mga tangke niyan. Si Kuya Mac, pinultang ko din yan bago umalis sa area namin. Yan. Shoutout pala sa mga tropa namin dyan sa Rizal, sa Tanay, sa Teresa, sa Marikina. Namimiss ko na kayong kasama. Kaso nandito muna ako mag-enjoy. Medyo okay dito, pinapawisan ako. Tsaka ayaw nyo na sumama sa akin minsan. Ito na yung last uphill namin. Yay! Makakangiti na si Kuya Mac kasi makikita na niya yung stopover namin. Dito kami kumakain halos lagi sa taas na to, yung may malaking puno. Ito na yung pinakang last part ng uphill na inaakyat namin. Napakadali lang niya. Super. Medyo nakakabitin lang kasi medyo alanganin yung pagkaka-uphill niya at saka yung lupa may pagkalus, pero kayang-kaya naman kasi hindi naman siya yung bumabaon talaga yung gulong. Medyo natagalan kami sa pag-akyat ng last part na ito kasi inintay pa namin yung rescue namin na magdadala ng lock ng kadena kasi putol nga yung kadena ni Kuya Mac. Salamat pala sa mga tropang morong, lalo na kay Kuya Alan Apostol. Siya yung nagdala ng 3 lock para maikabit namin sa kadena ni Kuya Mac at makalis kami para may patuloy namin yung trail. Hindi lang siya nakasama kasi busy daw siya at may ginagawa siya. Pero oras na may kailangan ka at magpaparescue, mabilis lang yung tropa ng morong, pumupunta talaga sila. Salamat sa effort guys kasi naituloy namin yung trail namin. Kung hindi lang nagdala ng lock ng kadena, hindi namin matatapos yung trail namin, hindi kami makakaakyat sa taas. Hindi ni Kuya Mac may enjoy yung trail site ng Morong Bataan. May dumayo na raw dati dito sila Big Shot, sila Master Big Shot, kaso hanggang Irokan sila hindi nila natapos, tsaka bumalik lang sila. Pero nung nandito na kami, butas na namin, natagos na namin yung mga site na gusto namin puntahan. At yan na, narating na namin yung ibabaw. Ngiting-ngiti na si Kuya Mac, siyang-siya na yung mukha niya. Makikita mo sa mukha niya, na siya, siyang-siya na siya. Ang ganda ng ngiti niya kasi papauwi na kami. Ang hindi niya alam, ito pala yung 1/4
1/4 na akala niya makakangiti siya hanggang pauwi. Hindi niya alam yung pauwi, andyan na yung mararamdaman mo yung taas ng inakyat namin. Grabe, nabudol ko na naman si Kuya Mac. Maganda na yung ngiti ni Kuya Mac, pero hindi niya alam mamaya tatabingi yung ngiti niya. Si Kuya Julius okay lang kasi matagal ko na itong nakasama rin si Kuya Julius. Sanay na to sa mga pinupuntahan namin at saka talagang lagi siya ng hardcore. Saan na rin siya dumadayo. Kayang-kaya niya. Si Kuya Mac, partida yan, 65 years old yan, pero hindi pa rin tumitigil. Ayan na, sumimplang na naman si Kuya Mac. Ala, grabing tawa ko dito. Hindi ko mapigilan yung tawa ko dito. Gusto ko siyang sabihin kung video or tulong kasi talagang yung tawa ko hindi ko mapigilan. Tawa ko ng tawa sa kanya. Hindi ko alam kung naapipi ko na sa akin si Kuya Mac kasi rinig na rinig niya yung tawa ko tapos naka-record pa ako. Nagsusunod-sunod na yung semplang ni Kuya Mac dito. Hinang-hina na si Kuya Mac. Halos di na niya may tayo yung motor niya. Kaya talagang dinidikitan ko si Kuya Mac kasi inaalalayan ko. Alam niya naman kaya siya sumama dito kasi andito daw ako. Pero ako napapagod na rin. Dito na nag-i-start yung mahinog talaga ako. Dito na yung exciting part. Ayan na po. Nararamdaman na yung pababa ng bundok. Papauwi na talaga kami. Pero ayan na, sumusumpa na sila. Lahat kami dito. May mga may mga gulong na. Ayan na, binubunggo na ako ni Kuya Mac kasi binibitawan niya yung motor niya. Tumatakbo ng mabilis na kahit nakapreno at saka tagilid yung motor. Yan na si Ma'am Budilero ng Morong, si Wincy, binababa niya yung motor pero madulas yung pababa. Ako tinatry ko lagi na nakasakay sa motor kasi mababa lang naman yung motor na gamit ko, abot na abot, kaya kung magkakamali mabilis lang ako makaka-eject, pero tinatry ko na all the way na nakasakay. Kaya naman konti-unti lang, wag lang pupersahin kasi baka magkamali, mapilayan tayo dito. Ito na yung tinatawag naming laglagan kasi halos nilalaglag mo yung motor mo. Pwede mong ihagis pag napagod ka o bitawan mo talagang dire-diretso sa baba. Pag sa part na to, lagi ako nakatingin sa mga bato kasi bakit may mga tumatagas sa mga bato. Ang gagandang tingnan. Kung marunong lang ako magkuha nito, pinagdadala ko na itong mga tumatagas na to dito sa bato. Kaso, hindi ko alam kung paano magkuha nito. Nature talaga siya. Galing siya sa nature. Yan na si Kuya Mac. Kawawa naman. Tumba na naman siya. Saan pa kayo? Saan kayo makakita na 65 years old na ganyan katindi? Hindi halos umaayaw sa trails, panay sama pa rin. Pero maganda nga naman talaga kasi mag-trail. Bukod sa nawawala yung stress mo, nakakapag-exercise ka pa. Kung pababayaan mo yung sarili mo na maghiga-higa lang, wala, lalo ka manghihina. Yan, malakas pa si Kuya Mac, 65. Tatalunin niya pa yung mga nakakasama dito na bata pa.
Eto na, mukhang alanganin na yung oras namin. Malapit na kaming abutan ng dilim. Matataas pa naman yung puno dito. Pag inabot ng alas 5, medyo madilim-dilim na kasi hindi na nasisikatan ng araw. Yan, inabot na talaga kami ng gabi. Nasa 1/2 pa lang siguro, kalahatian pa lang siguro kami. Sa madali lang naman kami nagpunta pero binabi pa rin kami. Ayan. No. Uli si Vinci, natumba. Ako pa yung talaga na. Agoy, binti. Sige. Oh. Ay ko. Ayun. Pipit yung binti ko. Bibigyan mo kasi ako dyan. Kaya need na namin talaga, ubos na rin yung aming tubig, medyo ubos na rin yung baon namin. Tsaka si Wincy lang yung may daladalang mga makukukut biskuit at saka ibang pwedeng pang lakas kasi gutom na kami. Medyo nanunuyo na yung aming lalamunan, mapait-pait na. Tumitikim naman kami sa ilog pero konti-konti lang, iwas sa sakit. Yan, halos lahat na kami sumisemplang dito sa part na to. Mabuti na lang walang ano, may guard yung ano. Yung sobrang pagod na talaga namin, tsaka need talaga namin makalabas. Si Kuya Mac nagsasabi na iwan na lang daw yung motor, balikan na lang bukas. Ayaw ko rin bumalik eh, alangan ako lang mag-isang babalik. Dito na rin yung part na walang signal yung aming phone. Gusto na sana namin mag-text sa tropang Morong, sa mga tropa namin na magpadala kami ng tubig o tsaka konting tinapay. Pero wala, hindi namin magawa kasi wala talagang signal dito. Makaka-text kami sa medyo taas na pag may signal na. Kagandahan lang dito, pag may kailangan ka, lalo na sa baba, mag-text ka lang, pupuntahan ka talaga agad ng tropa. Guys, yan. Ginabi kami kasi si Kuya Mac gusto ng budol. Oh. Tapos, si Kuya Julius, ayan, lahat nahinog na kami. Yan. Oh, pakita nyo si Kuya Mac. Kuya Mac, ano nangyari sa'yo? Kaway-kaway ka dyan, nahinog ka na. Oh, diba? Madali lang dito, promise. Walang sumusuko. Walang sisiyan. Yan, yan yung mga motor namin. Yan po, mga motor. Oh, yan, nakabalagbag. Ayun po yung dalawa. Grabe. Ang dali ng trail site. Isang alaw. Ano masasabi mo, Kuya Mac? Kuya Mac? Alas 7 na. Si Kuya Julius, pag nakikita akong nahihinog, kaya yan. Ayan sila. Ayun sila. Ayun sila. Andun sila. Ayan sila. Andito ako. Nagkawindang-windang na ang buhay namin dito. Papalitan na kami ni Wincy sa pag-restore Kuya Mac. Yan po ang motor ni Kuya Mac. Kanina pa nagpabebe yung motor ni Kuya Mac. Talagang kahit si Kuya Julius, lumalagotok na rin yung mga bagsak niya dito. Buti na lang may gapang to. Apat siya.
Ayun si Kuya Mac. Nagpa-baby na si Kuya Mac. Kanina pa si Kuya Mac. Nahinog na kami kay Kuya Mac. Kuya, dito ka. Nakalang ka sila. Pahinga muna kay Jules. Pahinga muna. Yan, dumating na yung rescue namin. Oh. Yung dalawang rescue namin dumating na. Alas 11, eksakto. Salamat kay Kino at kay Sunny sa pag-rescue.